si Engineer Calalo, hindi siya yung malaking isda. He's just a pawn. Congressman Leandro Lebiste, naniniwala na may malaking tao ang nasa likod ng tangkang panunuhol sa kanya. Ayon din sa isang panayam ay kilala na ng kongresista ang mga nasa likod nito. Sino ho ba talaga yung, kilala nyo na no? Kung sino po yung big fish. Siya ba isang kontratista o isang politiko? I'm sure you will not divulge the names, but baka you can give us na lang a clue. Influential influential. Yun ang napagkaka-describe. So, is he a politician? Is he a contractor? And what will you do about now this no bidding na yung kontratista na lang ay ina-appoint ng kongresista? Ang sagot po ay kakasabi nyo lang, yung mga district congressmen po ay may impluensya sa mga proyekto sa kanilang mga distrito. Sa unang distrito ng Batangas, ang isang pamilya ay nakaupo na sa matagal ng panahon at ang mga proyekto ay pwedeng i-plan ng congressman, i-appropriate ng budget at ang DPWH engineers naman po ay silang gumagawa ng bidding at implementasyon. Binunyag din ng kongresista ang isang modus pagdating sa pagbid ng mga proyekto matapos nitong makausap si Engineer Calalo. Ang sinabi sa akin ni Engineer ay hindi daw nagkakaroon ng totoong competitive bidding ang mga bid. Ang contractor ay... Panoorin pa natin ang buong detalye. Pero bago yan, huwag kamlimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. At bigyan ko lang sila ng backstory tungkol kay Lian. If I make any mistakes, please free to correct me, Kong Lian. 32 years old, the country's youngest billionaire entrepreneur. Tumakbo siya nung Mayo, nung May 2025 elections. Pagkatapos po niyang ibenta yung sa Meralco, yung kanyang controlling stake sa kumpanyang Solar Philippines, New Energy Corporation, for 34 billion pesos. So bago po natin talakayin itong sinampanyong kaso laban po sa district engineer ng 1st District ng Batangas, noon po meron kayong panayam noong May 2024, ang sabi nyo, sophomore kayo nung nagdesisyon kayo to put up your business, inumpisahan nyo yung Solar Philippines, na ang paniniwala nyo na ang pinakamabutang paraan, the best way to create change, lumikha ng pagbabago, hindi through government, but through private sector, dahil marami daw constraints, no? Maraming pipigil sa'yo para maglikha ng pagbabago sa pamalaan because of the very rigid system. Pero a year after, tumakbo kayo at nanalo at binuwag ninyo yung 30 years ng paghahari po ng pamilyang Ermita, except for a short term na si Apasible po ang naging humawak po sa congressional seat doon. Bakit po, what made you change your mind na hindi na po sa business sector, pero tumakbo po nga kayo at nanalo via a landslide victory, 75% po ng mga boto ng 1st District ng Batangas. Kong Lian. Ang galing niyo mag-research, ma'am. At ang connection po nito sa ginagawa ko po ngayon ay dahil naging swerte na ako sa aking negosyo, hindi ko na po kailangan tumakbo para yumaman. At ang ginagawa ko na lang po ngayon ang advokasya na gusto ko pong gawin kahit na wala na tayong kailangang ma-benefit pa sa pwesto nito financially. Kung ako po ay tumakbo sa politika bago ako nagtagumpay sa aking negosyo, mas mahirap po na manalo ng mga eleksyon na hindi tumanggap ng pondo mula sa mga kontraktor o ibang mga negosyante. Pero ngayon pwede po akong mag-speak out against corruption sa DPWH sa 1st District ng Batangas kasi wala po tayong tinatanggap na pera mula sa mga kontraktor at hindi po tayo kukuha ng SOP sa mga DPWH projects sa Batangas. Okay, very well said, Kong. So when you were... Isipin mo, yung 3.1 million, kung maning-mani yan sa akin. So I was going to ask, Kong, ito ka, no, just a few months pa lang, you were elected nga nung May. June nakapasok. And ito yung unang pagkakataon na talagang
kumbaga sumalubong sa iyo, no, greeted you with this nakakagulat, no, yung revelation na kayo po ay sinubukan suhulan. Was this something you were already kind of aware of? That's why you personally inspected itong mga flood control projects sa iyong distrito. Was this something you wanted to look into already because you already had your suspicions? And true enough, ito nga po ang nangyari, no? Ito nga nangyaring suhulan sa inyo po ng district engineer ng 1st District ng Batangas. Ang trabaho ng congressman ay ang pag-oversight din sa mga DPWH projects sa kanyang distrito, at tayo po ay nakipag-meeting na ng ilang beses na sa mga staff ng DPWH 1st District Batangas. Isa sa mga tinalakay namin sa meeting namin ni Engineer Calalo last Friday is inaayos na raw ng mga kontratista ang mga sinabi kong dapat ayusin na mga proyekto, at sabay sa pag-uusap namin tungkol dyan, sinabi din niya na ang mga kontratista ay gustong magpadala ng suporta para sa aking mga programa. At natutulog po sila na sarili kong pera daw ay ginagamit ko para sa mga scholarships ng mga estudyante. Kaya sila din po ay willing na mag-contribute para sa mga scholarships daw. Ang halaga na posible daw po ay porsyento sa 3.6 billion daw na mga 1st District Batangas DPWH projects. Sabi daw, baka 5%, baka hanggang 10%. Kung tignan po natin yung 3.6 billion, 5%, 180 million. 360 million. Kaya iba nagtatanong, bakit naman nag-alok ng 3M? 3M po yung dala. Dahil yun po ay galing sa isang kontraktor bilang 3% ng 104 million pesos na mga proyekto na may resibo. Nakalagay sa bag yung 3 proyekto for which yung 3.1M ay ibinigay ng kontraktor kay engineer. At ang total po na maaring makuha siguro ng Batangas 1st District Congressman ay nasa baka 2, 3, even more 100 million pesos per year. At kaya siguro ang mga iba ay malaking iginagastos sa kanilang mga kampanya dahil malaki po talaga ang maaaring natikom ng Batangas 1st District Congressman. Pero tulad po ng intro nyo, dahil pinalad po tayo sa negosyo, hindi po natin kukunin yung 300 million a year na yan. Nako. Yung 3.1 million na yan, representing 3% of 104 million mula sa isang contractor, na yun nga, ano yan supposed to be galing sa isang contractor, nanalo ng contract for 3 projects worth 104 million nga na yan. So after the arrest of Calalo, pinuntahan nyo po yun yung mga projects na yun One of the contracts along Binambang Paliko and Pansipit Rivers. At personal yung in-inspection yan, Monday, 3 days after the arrest of Calalo. At ano po ang inyong natagpuan, Kong? Opo. For the past months namin ini-inspect yung mga projects na to. Kaya nga din ang ibang mga contractor ay lumapit at baka gusto nilang hindi namin inspektohan, pero hindi namin sila minute. Si DE lang ang minute namin, at through DE nila pinadala ang paunang tulong na hindi namin tinanggap. Pero yung inspection namin po ay may findings na yung isa sa mga sheet pile na binunot namin mula sa river ay dapat 15 meters, pero 4 meters lang ang aming nasukat. At ang halaga nitong proyekto ay daang-daang milyon. Lahat po ng mga phases to ay mahigit 1 billion pesos daw. Wow. Kung ang sheet pile ay kulang-kulang ng mahigit 2/3, ibig sabihin daang-daang milyong pisong mga materyales ay hindi pala dineliver. Pero na-accept ng DPWH at nabayaran na po. Nako, fully paid. So kung may resibo pa nga. may resibo. Kung ito po yung dito po ako talaga na I wanted really to ask you when we knew that we were going to interview you. You said kasi talagang walang bidding na po nangyayari, no? Kumbaga
alam na ng kongresista, ina-assign na niya kung sino yung magiging contractor. At yung mas doon, sabi nyo nga, itong si Engineer Calalo, hindi siya yung malaking isda. He's just a pawn. No? He was just used. So my question being, how will you rectify now itong no bidding na nangyayari? Paano na po natin maaayos yan? At saka sino ho ba talaga yung, kilala nyo na no? Kung sino po yung big fish. Siya ba isang kontratista o isang politiko? I'm sure you will not divulge the names, but baka you can give us na lang Kasi a clue. Influential influential. Yun ang pagkaka-describe. So, is he a politician? Is he a contractor? And what will you do about now this no bidding na yung kontratista na lang ay ina-appoint ng kongresista? Ang sagot po ay kakasabi nyo lang, yung mga district congressmen po ay may impluensya sa mga proyekto sa kanilang mga distrito. Sa unang distrito ng Batangas, ang isang pamilya ay nakaupo na sa matagal ng panahon at ang mga proyekto ay pwedeng i-plan ng congressman, i-appropriate ng budget at ang DPWH engineers naman po ay silang gumagawa ng bidding at implementasyon. Ang sinabi sa akin ni engineer ay hindi daw nagkakaroon ng totoong competitive bidding ang mga bid. Ang mga contractor ay baka nag-uusap at kaya din po siguro hindi bumababa ang mga cost ng mga bid. Ang nangyayari po ay imbes na bumaba ang cost, yung porsyento po ng congressman ay ibinibigay ng contractor pagkatapos ng ma-award sa kanya ito. Ang nakikita po natin ay talagang well-developed itong system of quote-unquote rigging ng mga bids at ito po ay primarily ang district congressman ang nakikinabang. Kaya ayaw ko pong pangalanan na lang ang mga taong nakaupo sa aking pwesto noon. Pero hindi naman po ito nakakagulat sa inyong mga viewers. O ang nakakagulat lang po sa akin ay parang hindi po tinatago, open na open ang mga tao sa ating mundong ito na ito ay kalakaran talaga sa DPWH. Nagkataon lang po na hindi ko po ito in-accept kaya ni-report ko. Pero siguro po marami pang ibang mga insidente na hindi po nire-report pero kung ang mga DPWH engineers po ay magiging whistleblower, baka dalawang isip po ang iba na gumawa ng mga ganito. Kasi susundutan ko na lang yan, no? Maybe kung ayaw nyo nga ipangalanan, pero just a quick Google search, no? The former congressman of your first district was the son-in-law, no, of the old man Ermita, Eric Buhain. Eduardo Ermita. Eduardo Ermita. Yun ang father-in-law niya. Father-in-law, who was also a national swimmer, if I'm not mistaken, no? Married to Eric Buhain. So just so that yung mga hindi pa po nakakaalam, yun po ang sinundan po ninyo, no? Yun po ang tinalo ninyo. Yun nga yung paghikayat, no? Sundan ko lang yung sinabi ninyo, Kong Lian, na hinihikayat nyo, no? You're trying to urge si District Engineer Abelardo Calalo na to turn state witness, no? Na isiwalat yung kanyang nalalaman, na yun din naman ang sinabi niya sa'yo, di ba? Nung when he was talking to you about itong bribe, when he was bribing you. Yung whistle, hindi ko lang alam as a lawmaker kung masisilip mo yung, hindi ko alam kung sapat na yung witness protection program ng ating pamahalaan or if there is a need, katulad ng ibang mga estado sa Amerika, to create a law na yung Whistleblowers Act para mas maging institutionalized, number one, at para maging talagang solid yung proteksyon ng ating mga tetestigo laban sa krimen at iba pang katiwalian. Kailangan po sigurong patibayan pa dahil nakakatakot bilang isang empleyado ng DPWH na magsumbong sa politiko o sa mga mayayaman na kontraktor at kaya din si Engineer Calalo ay siguro na sa very delicate situation ngayon. I sympathize for him kasi hindi naman nga po siya yung pinakanakinabang sa mga proyektong ito. Pero siya po yung ginamit para magpadala ng suporta sa akin. At ang wish ko na lang po sana
ay tulungan natin ang mga empleyado ng DPWH na gustong magkaroon ng pagbabago sa DPWH para sugpuin ang mga problemang ito. Kong Leviste, sa iyong pag-imbestiga, kayo ba'y sumasang-ayon sa sinabi po ni Mayor Benji Magalong at saka ni Senator Ping Lacson na parang naiiwan na lang para sa proyekto ay 40%. Yung 60% po ay napupunta nga sa mga suhol, sa mga bribery, sa SOP, na yung binanggit rin po ng Presidente. So, yung kalidad, alam nga natin, yun nga, nagsho-shortcut para lang po talaga masabi no, na ginawa po yung proyekto. Mayroong mga iba nga mas lantaran na ghost project. Do you think that the 40% is a conservative figure, or are you in agreement, or you think na talagang baka 10% na lang o mas konti na lang po ang naiiwan talaga para sa proyekto? Base po sa inyong experience po at sa inyong investigasyon. Idol ko po si Senator Ping Lacson at Mayor Benji Magalong at gusto ko po sanang matutunan pa ang mga alam nila tungkol sa mga projects na yan. Bilang bagong public official, pinag-aaralan ko pa actually yung sistemang ito. Pero ngayon na lumabas ito, baka wala nang magtuturo sa akin sa loob. Pero ang nakikita ko naman sa aking personal na karanasan ay ang mga covered courts na iniimplementa ng mga municipal governments ay mas sa mga ginagawa ng DPWH. Isang action din na siguro pwedeng gawin ay ilipat na lang natin ang portion ng budget ng DPWH sa mga LGU na mas efficient kung paano na mag-implement ng project kasi sinasabi daw mas kokonti ang mga dinadaanan. Ang aking personal foundation din po ay gumagawa ng ibang mga multipurpose buildings para sa mga barangays at halimbawa yung isang covered court na nasa budget ng DPWH ay nasa baka 7 million pesos, nagawa naman namin sa 2.5 million pesos lang. Kaya hindi ko po masabi in sweeping terms, masasabi ko lang po sa personal experience ko, nakapagawa kami ng project at a much lower cost than the published cost ng DPWH. You're not the only one who's saying that. Even Secretary Angara is saying, di ba, yung mga classrooms, pag ang DPWH ang gumawa, 3 million. Wag na i-involve ang DPWH, 3 million. Triple yung cost. Pag private partnership, mga 1 million to 2 million at the most. At mas mabilis, no, yung paggawa. Sige po. Gusto ko po maging fair, ha? Hindi naman po yung congressman yung kumukuha ng buong difference na yan. Kasi unfortunate reality po is pag kailangan mong iluto ang bidding, siguro maraming pong kailangan na bigyan din. At yun yung pie sharing nga eh. Lahat meron cut. Lahat kailangan meron para walang magsumbong. At maganda sana ay bigyan lang natin ng reward yung mga efficient na mag-implement ng mga projects. Tulad po sa distrito, hindi kukuha ang congressman ng SOP. Sana, yung savings natin ay magstay sa ating distrito, pwedeng gamitin para sa education, classrooms. Pari po kasi ngayon, kung makakatipid ang isang distrito sa kanyang DPWH budget, ibinabalik lang po sa National Treasury. Correct, Kasi ano na. Sa House of Representatives, merong 3 komite, yan nga yung Infracom, na imbestigahan nga po, I don't know if they're going to concentrate on the flood control projects lamang, or if they're going to expand the investigation to other infrastructure projects. Pero kayo po, pag dito sa investigasyon ng inyong mga kabaro, no, ng mga representante dyan sa mababang kapulungan, at kayo po, iaambag niyo po ba itong karanasan ninyo, and are you willing to speak out? And ngayon, yung natin, meron tayong peripheral thought na hindi lamang pala yung mga kasalukuyan na mga representante ng 20th Congress should be investigated, but the representatives from the prior 19th, 18th, 17th Congress ang maaari pong ipatawag dyan. So ambag ninyo, iaambag nyo po ba ito yung karanasan sa inyong mga kapwa congressmen dyan sa Infracom na iimbestigahan nga po ito? Ang personal focus ko po ay hindi yung mga congressional hearings tungkol dito, although willing naman po ako syempre na umattend, pero yung investigasyon ng mga proyekto sa aking sariling distrito. Because there's something that I can do about that, na kung makita ko na kulang pala ang inilagay sa isang proyekto,
pwede pong ipaulit o ipaayos sa kontraktor. Kaya sa nakaraang dekada, ang computation ko po ay baka 30 billion pesos ang DPWH project sa aking distrito. Kung makahanap tayo ng 20% na kulang na pwedeng ipagawa pa, edi nakapagdagdag tayo ng bilyon-bilyong pisong mga dagdag sa mga proyekto sa ating distrito nang walang gastos sa ating gobyerno. Oo. Kung kasi itong mga flood projects ngayon ito pa lang nang nasisilip ninyo. Meron ho rin ba kayong balak silipin like yung mga roads, no? Itong mga sinasabi nila mga farm to market roads or itong mga mga ibang mga infrastructure, school buildings, bridges or whatever. Is this just the start of your investigation? What else are you planning to look into while you are the incumbent congressman now of the 1st District? Kaya po, sabi ko, ang focus ko ay yung mga study sa aking distrito dahil napakarami po ang mga proyektong kailangang i-study pa. Hindi lang ang flood control, sinabi nga po, roads, ang street lights daw ay overpriced din. Ang aming Tagaytay na Subo Highway ay may mga bagong mga biling street lights at mga cat's eye na sinabing may particular malaking overprice. Pero ang isa sa mga napag-usapan ko din kay engineer ay meron nag-complain pa na local government sa aking distrito na nagsabi bakit yung pinapagawang daan na ito ay asfalto at hindi concrete. Dahil daw pag flood prone ng isang barangay dapat daw concrete ang specifications. Inamin naman ng DPWH na sa barangay na yun dapat concrete. Pero may malaking tao daw na naglagay ng proyektong yun sa bayan na yun. At doon ko po nakita na hanggang sa pag-design ng projects ng DPWH, meron pang mga nakikialam. At bagong gawang daan na ito ay lubak-lubak na. Sana pwedeng ipaayos natin yung mga bagong gawang daan na ito. So you mean to say ginagawang asfalto para paulit-ulit na gagawin, kikita ng kikita. Every Kasi time. kung konkreto yan, mas matagal, di ba? Mas matibay kaysa sa asfalto. So yun po ang isa sa mga technique nila para paulit-ulit. Kumbaga, back job ng back job. Pinag-aaralan ko pa, pero yung nag-stand out lang sa akin ay inamin sa akin ni engineer na may malaking tao daw na naglagay ng project na yan. Kaya hindi nila kayang palitan daw noon yung design. Dahil kahit na sinabi ng LGU, pwede ba nating palitan? Gawing konkreto. Malaking tao na correct naman. me if I'm wrong, Kong Lian. The impression that I'm getting now is your mindset is a moving forward mindset. Let's right the wrong that has been done to your district. So, yung parang hindi ko naririnig from you, from your statements na magkaroon ng accountability yung mga previous na mga naupo dyan sa 1st District ng Batangas, considering naririnig natin billion-billion po yung binuhos na pera sa inyong distrito, and yet your district remains, ikaw mo nga, the poorest area in Batangas. Ang sakop niya na Sugbu, Balayan, Calatagan, Lemery, Lian, Taal at Tuy at component city ng Calaca. So, am I right? Yung pong mindset ninyo is moving forward na tayo, righting the wrong instead of holding the Past accountable. the guilty accountable. Dapat din naman po may accountability at tama naman po yung mga congressional hearings. Ang ibig kong sabihin lang ay may ibang mga nagli-lead ng mga hearings na yan at ang focus ko ay how we can fix the projects, even the past projects. Kasi pwede tayo mag-hearing ng hearing, imbestiga ng imbestiga, pero ano yung resulta sa ating distrito, ang nakikita natin ay mas maganda kaysa sa mga witness na magte-testify na ganito, ganyan, ay mapakita natin yung actual ebidensya sa substandard na mga projects. At of course, yung pinakamadali na ayusin din ay yung aaprubahan nating mga proyekto pa. Kasi noon kailangan nating kumuha ng ebidensya at habulin yung mga kontraktor na hindi gumawa ng tamang mga proyekto. Pero at least sa mga bagong proyekto, pwede nating bantayan sa paggawa pa lang ang mga proyekto yan. Pero dapat all of the above. Kaya nga
we need to really spend a lot of time on this because there's a lot of work to do. Oo. So Kong Lian, what is the upside? Because ito nga, no, parang yung sumalubong kaagad sa'yo, kaagad, skandalo na kaagad, neophyte lang. Ganyan Pero kaagad. kayo po, ano pong gusto ninyo? No? What are your goals for your district? Kanina Ali mentioned Lemery, Nasugbo. These are parang mga beaches. No? What do you want to promote for in your district? Is it tourism? How do you want to uplift the status of your district para hindi po siya yung pinakamahirap sa Batangas? Ano po ang mga plano ninyo para sa inyong distrito? Ang inyong dahilan kung bakit po kayo tumakbo bilang kongresista po? Yung talagang nakatulong sa pag-unlad ng ibang mga distrito ng Batangas at ng Calabar Zone ay mga industrial zones. At Pilipinas ay sa tingin ko pwede pang lalong umunlad pag dumami ang mga export manufacturing industries sa ating bansa, at ang Batangas ay may napakagandang location at harbor para sa ganitong klaseng mga investments. Ang tourism syempre ay isa din sa mga sektor na pwedeng umunlad pa sa Batangas, at sa tingin ko dahil napakaganda ng ating distrito, baka maraming mga gustong lumipat din mula sa Maynila at tumira na lang po sa Batangas. Retirement homes nila or secondary pupunta homes. kita, Kong Lian, bibili ako ng ano dyan, ng property dahil ngayon ikaw na yung congressman dyan. So ito ngayon, we had Governor Dax Kua yesterday or the other day? Yesterday. And we were talking about itong, kasi nga yung sinasabi ni PBBM na ibalik natin yung kalakaran dati na involved ang LGU. Ito palang mga nakalipas na mga panahon ay hindi na, itsapuera na yung LGU from proposal pa lamang, planning, execution, implementation, monitoring hanggang dun sa acceptance, hindi na involved yung LGU, which defies logic na para dun sa distrito mo pero hindi ka involved dun sa pagtanggap ng proyekto na hindi mo man lang masabihin na hindi ko tatanggapin yan, hindi ko pipirmahan yung proyekto na yan kasi wala naman ako nakitang proyekto. So kayo po, ano po ang inyong paninindigan dito? How involved should the LGU be involved in these infrastructure projects kahit pa national agency ang leading implementing agency? Very pro-LGU po ako dahil nasabi ko nga po kanina, nakita ko mas mura yung mga gawa ng LGU kaysa ng DPWH. At alam din po nila ano yung talagang kailangan ng kanilang mga bayan. Tulad po ng example ko ng concrete na ginawang asphalt na sinabi ng LGU dapat concrete. At ang maganda kasi sa LGU, every 3 years may election. Ang problem sa DPWH, ang bureaucracia ay hindi natin madaling palitan. Yung iba nga ang mga na report na mga ghost project o anomalous DPWH project ay nagresulta lang sa suspension ng mga empleyado. Siguro mahirap na palitan ng mga tao sa DPWH pero mas madaling palitan ang ating mga elected officials. Oo. My last question, Kong Lian, we don't have much time. What happens now to Engineer Calalo? Moving forward, he's still in detention, no? Diyan po sa Taal. Sinampahan niyo na po ng kaso. Ano na ho ba ang magiging estado po niya? Kasi nga nakakulong. So I think now he's being relieved siya sa DPWH. Kayo po, what are your plans po for Engineer Calalo? What will happen to him now? Available naman po ang mga na-file na case. At ang hope ko lang ay maging safe siya dahil syempre maraming mga may interest na hindi siya magbunyag ng mga issue. Ang hope ko po ay more than an incident involving one employee of DPWH. Ito po ay maging isang opening para magkaroon ng mas malawakang pagbabago sa Batangas 1st District DPWH. Okay, nako, Hindi ka nagdalawang isip, last question, Kong Lian, hindi ka nagdalawang isip na ibunyag ito because you're going against powerful people. Sabi nga ni Senator Ping, snappy salute sa'yo, di ba, for having the courage to come forward at ibulgar ito. Hindi po, pero nahihiya din ako sa ibang mga kasama natin na baka
to take offense sa ating ginagawa dahil gusto naman po natin sana ma-encourage ang iba na gumawa din ito. Pero ang problema po ay talagang established na itong sistema. Pero sana po ang mga ibang mga public officials ay gumawa din ng tama dahil gusto naman din nilang sana gumanda ang kanilang mga lugar. Pagbabago. I'm sure your Panalangin mommy namin, must be Kong very Lian. proud. Panalangin Oo. namin, Kong Lian, na talagang magtagumpay ang iyong kampanya. Kaisa mo kami sa Net25 ASPN sa advokasya po. Ito, kamo nga, di ba? Well-entrenched po ang corruption sa ating bansa. At ito, para labanan ito ay talagang is really a very noble task. So, kaisa mo po kami, panalangin namin ang iyong tagumpay. Maraming salamat po. Thank you very much, Congressman Leandro Leviste, and more power to you. Nako, we will be watching kung ano pong mga karagdagang mga mangyayari po dito. And Salamat we hope po. to have you back. Maraming salamat, Kong Lian.